Nagsimula ito bilang isang malabong ingay, parang alingaw-ngaw mula sa malayo, hindi mo agad matukoy kung saan nanggagaling. Tulad ng makina ng eroplano, ngunit mas malalim, mas matalim, mas matigas. Ako si Padre Renato, at ang araw na iyon ay magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa Diyos, pananampalataya, at sarili ko. Wala akong ideya na ang ingay na iyon, na parang tren na bumubulusok mula sa kalangitan, ay ang simula ng wakas ng mundo ko. At sa isang kisap mata, wala ng Rio Bonito do Iguao. Pero sandali. Bago ang lahat ng iyon, kailangang malaman nyo kung sino ako talaga. Ako ay isang pari. Sa papel. Sa anyo. Sa liturhiya. Pero kung hihimayin mo ako, kung kukulitin mo ang budhi ko, kung titingnan mo ang loob ng puso ko, makikita mong isa akong huwad. 25 taon akong nagsuot ng itim na sutana, nagbigay ng sermon tuwing linggo, nagbinyag, nagkasal, nagbasbas ng mga bahay, at nagsabing ang Diyos ay nariyan, kasama natin. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko siya ramdam. At mas malala pa, hindi ko siya hinanap. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Galing ako sa isang maayos na pamilya sa Curitiba. Ang tatay ko, si Valdemar, ay negosyante, may tindahan ng mga gamit sa sakahan. Maaga siyang gumigising, disente, respetado sa komunidad. Ang nanay ko, si Silvana, ay isang propesor sa universidad. Marunong, mabait, may malumanay na boses. Araw-araw siyang nagtimpla ng kape sa lumang Italian coffee maker habang kami ni Luciana, ang kapatid kong babae, ay nag-agawan sa almusal. May koleksyon kami ng libo-libong libro sa bahay. Isang silid na puro estante, mahogany, mula sahig hanggang kisam, puno ng tula, nobela, kasaysayan, at Biblia. Tuwing gabi, binabasahan kami ng nanay ko. Mga kwento ni Clarice Lispector, Seclia Mireles, at kung minsan ay si Jos de Alencar. Naalala ko pa ang kanyang tinig, mahina, parang bulong, pero buhay na buhay. Tuwing isasara niya ang libro, parang ayaw ko pang matulog. Gusto kong manatili sa mundong nilikha ng mga salita. Pero hindi iyon ang landas na pinili ko. Sa edad na 19, pumasok ako sa seminaryo. Hindi dahil may tinig akong narinig sa panaginip. Hindi dahil nakakita ako ng himala. Hindi dahil nagliyab ang puso ko sa pag-ibig sa Diyos. Hindi. Pumasok ako dahil ito ang komportableng buhay. May respeto. May katayuan. At walang sinumang nagtatanong sa pari. Padre Renato, sabi ng mga tao sa akin tuwing dumadaan ako sa plaza. Pagpalain po kayo, Padre. Sinisilip nila ako sa mga bintana, hinihimas ang mga rosaryo, tumatahimik kapag papalapit ako. Sa umpisa, nakakataas ito ng noo. Nakakabusog ng ego. Pero makalipas ang ilang taon, nagiging tunog ng kawalan. Parang kanta na lumana, paulit-ulit na lang, wala nang dating. Ang unang parokyang ibinigay sa akin ay sa Rio Bonito do Iguao. Maliit na bayan. Wala sa mapa ng karamihan. 300 kilometro mula sa lungsod. Daan-daang hektarya ng mais at toyo. Kalye ng pulbos. Bahay ng kahoy. Tahimik na huni ng tandang tuwing madaling araw. Noong unang beses akong tumapak dito, sabi ko sa sarili ko, parusa ito. Hindi ito para sa isang tulad ko. Gusto ko ng simbahan sa lungsod. Cathedral. Malawak. Maraming tao. Kolehiyo. Mga intellectual. Mga opportunity. Visibility. Pero ibinagsak ako rito. Isang simbahan na may simpleng altar, konting upuan, at isang rectory na amoy amag. Noong una, kinukutya ko ito sa isip ko. Tuwing titingin ako sa salamin habang isinusuot ang aking kasuotang pangmisa, iniisip ko kung anong sermon ang kukopyahin mula sa mga librong binili ko sa Curitiba. May notebook ako. Inayos ko na roon ang mga humilya ayon sa linggo ng taon. Copy-paste. Ulit-ulitin taon-taon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang pananampalataya ay susi sa pag-asa. Mga pariralang walang laman. Wala akong pakialam. Basta matapos ko lang ang 40 minutong misa. Sa mga kasal, mumingiti ako. Pero ang iniisip ko, ilang beses na kaya akong kumain ng parehas na chicken with rice sa mga handaan na ito. Sa binyag, binabasbasan ko ang mga sanggol na hindi ko kilala, hindi ko alam kung may gatas pa sa bahay nila. Sa libing, nakatayo ako, nagsasalita habang ang isip ko ay nasa Netflix episode na napanood ko kagabi.
At sa gitna ng lahat ng iyon, may isa lang talagang taong totoo sa tabi ko, si Diakon Osvaldo. 60 taong gulang. Sunog ang balat sa araw. May maliit na bahay malapit sa simbahan. Mabait, tahimik, laging gumagawa. Siya ang nagpinta ng mga dingding ng parokya. Siya ang naglinis ng imburnal tuwing tag-ulan. Siya ang bumibisita sa mga may sakit na hindi ko pinupuntahan. Siya ang nagdala ng pagkain sa mahihirap gamit ang sarili niyang pera. Ako? Nanonood lang. O nagtutulog-tulogan. Padre, sabi niya minsan, matapos ang isang pulong ng pastoral council, kailangan niyong bumaba mula sa altar, dumumi ang kamay kasama ang mga tao. Tiningnan ko siya. Tumango. Pero sa loob-loob ko, sinabi ko, ikaw na lang. Ako ang pari. Ikaw ang diakon. May kanya-kanya tayong papel. Hindi ko siya pinansin. Kinabukasan, nagpunta ako sa City Hall para sa isang meeting tungkol sa ilaw sa plaza. Pero ang araw na talagang nagsimula ang pagbagsak ko ay isang Huwebes. 3:00 ng hapon. Mainit. Ang langit, madilaw. Hindi ka kulay asul. Hindi rin kulay abuhin. Iba. Parang may usok sa hangin. Walang ibon. Walang huni. Tahimik ang paligid at sa katahimikan na yon, dumating si Donna Berenice. 78 taong gulang. Maliit. Payat. Kulubot ang mukha. May hawak siyang rosaryo. Lumang blusa. Pawis na pawis. Nanginginig habang pumapasok sa bakuran ng simbahan. Kumatok siya sa pinto. Ako'y nanonood ng soccer sa telebisyon, Palmeiras laban sa Atletico Paranaense. Ayaw ko sanang tumayo pero tinawag ako ni Osvaldo. Padre, sabi niya gusto kayong makausap ni Berenice. Mapilitan daw. Lumabas ako, may pagkainis sa mukha. Oh, Donna Berenice, anong meron po? Nanginginig ang boses niya. Pare na panaginipan ko kagabi. May malaking hangin. Buong bayan wasak. Mga bata sumisigaw. May dugo. Mga punong natumba. Kailangan nating magdasal. Ngayon. Kailangan nating magmisa. Tumawa ako. Literal. Tawa ng paghamak. Donna Berenice, wag po kayong mag-alala. Panaginip lang po yan. Sa panahon ngayon, ang dami niyong napapanood na balita. Naapektuhan kayo. Ganyan talaga. Mainit. Uminom po kayo ng tsaa. Magpahinga. Huwag niyo pong dibdibin. Pilit siyang nagpaliwanag. Halos humagulgol. Hindi ito ordinaryong panaginip. Nararamdaman ko. May darating. Please, pair. Tumalikod ako. Bumalik sa sopa. Kinuha ang malamig kong beer sa mesa. Pinatong ang paa sa mesa. Binaliwala ang lahat. At iyon ang huling pagkakataon na nakita kong buo si Donna Berenice. Pagkatapos ay dumilim ang langit. Ang una kong napansin ay ang biglang pagkawala ng liwanag. Wala pang 5 minuto matapos akong tumalikod kay Donna Berenice, napansin ko na ang buong sala ng bahay pari ay naging kulay abo. Hindi dilim ng gabi, kundi parang usok, malabo, makapal, nagpaparamdam sa balat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay hindi lang madilim. Ito'y buhay. Umikot. Gumagalaw. Parang may nilalang na nagkukubli sa ulap, sumisigaw sa mga nilalang lupa. Padre, sigaw ni Osvaldo mula sa kusina. Makinig kayo, may kakaiba sa hangin. Tumayo ako, kinuha ang aking cellphone. Walang signal. Tumakbo ako papunta sa sakristya, at sa bawat hakbang ko, sumasabay ang ugong. Hindi na ito basta tunog ng eroplano. Ito'y parang daan-daang leon na umuungal sabay-sabay. Ang mga salamin ng simbahan ay nagsimulang umalulong, parang may gustong lumabas mula sa loob. Tumigil ako sa harap ng altar at tiningnan ang paligid. Lahat ng kandila ay namatay. Walang hangin, ngunit para akong nasa gitna ng bagyo. At saka ko siya nakita. Dumaan ako sa bintana sa tabi ng silid-pari, tumingin sa direksyon ng bukid, at nakita ko ang imposible, isang pader na itim, umiikot, tumataas patungo sa langit. Para siyang halimaw na gawa sa ulap, alikabok, at galit. Mas malapit siya kaysa dapat. 1 kilometro lang ang layo o baka mas malapit pa. Napaatras ako. Hindi na ako makahinga ng maayos. Tiningnan ko ang paligid.
Wala akong naririnig kundi ang pag-ikot ng hangin at ang mga huni ng sirenang tila mula sa impyerno. Osvaldo, sigaw ko. Ilalim ng mesa. Wala siyang sumagot. Tumakbo ako papunta sa pintuan, binuksan ko ito, at tumama sa akin ang hangin, matulis, mabigat, parang may nagbato sa akin ng buhawi. Napaupo ako. Sa di kalayuan, nakita kong bumagsak ang isang post ng kuryente. Ang mga bubong ay lumilipad gaya ng mga piraso ng papel. May sumisigaw. Anak ko! Nasaan ang anak ko? Lumapit ako sa gilid ng simbahan at nakita ko si Lucimar, isang inang may 4 na anak, hawak ang isa sa mga ito sa dibdib niya. Ang 3 ay wala. Nagsisigaw siya, umiiyak, habang ang hangin ay pinupunit ang mga dahon ng puno sa likod niya. Pinilit kong lumapit, ngunit ang hangin ay humampas sa akin ng buo. Tumilapon ako pabalik. Bumagsak ako sa lupa, nadulas sa putik, tumama ang balikat ko sa matigas na semento. Aarg, sigaw ko. Ang sakit. Tila nabali ang buto ko. Hindi ko maigalaw ang kaliwang braso. Nasa lupa ako, ang mukha ko ay nadungisan ng alikabok at dugo. At sa harap ko, ang simbahan ay gumuguho. Isang bahagi ng bubong ang bumagsak. Ang estatwa ni San Roque ay tumilapon sa altar. Ang krus ay tumagilid. Ang tunog ng sirena ay pinalitan ng tunog ng bakal na nagkakandurog. Padre! Isang boses mula sa likod. Si Osvaldo. Nakita ko siyang gumagapang patungo sa akin. Basag ang labi. May dugo sa noo. Sa kamay niya ay hawak-hawak niya ang isang lumang rosaryo na sigurado akong sa lola pa niya galing. Hinawakan niya ang balikat ko. Kailangan nating pumasok sa ilalim ng simbahan, sigaw niya. Wala tayong oras, sabot ko. Mula sa kaliwa, may dumaang sasakyan, isang tricycle, tumilapon sa air. Tulad ng laruan. Tumama ito sa puno, pumutok, at nagliyab. Humila si Osvaldo sa akin, kahit duguan siya. Pinilit niya akong tumayo. Magkasama kaming tumakbo patungo sa silong ng kumbento. Bumukas ang pinto sa ilalim ng hagdan. Isa lang ang naiisip ko, mamamatay kami dito. Pareho. At wala akong nasabing dasal kahit isa. Pagpasok namin sa loob, tinulak ni Osvaldo ang pinto. Dumilim. Ang tanging liwanag ay galing sa maliit na bintanang basag. Sa labas, naririnig pa rin ang pag-ikot ng halimaw sa hangin. Tila sinasakop nito ang buong mundo. Nagdasal si Osvaldo, mahina. Ama namin, sumasalangit ka ni. Hindi ako nakasabay. Hindi ko magawang buksan ang bibig ko. Ang lalamunan ko ay parang tuyong disyerto. At ang puso ko bakante. Natulala ako. Naririnig ko ang sarili kong hininga, ang pintig ng puso kong mabilis, parang tambol ng huling yugto ng buhay. Matapos ang ilang minuto o oras, unti-unting humina ang ugong. Ang ilaw mula sa labas ay bumalik, paunti-unti. At ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Patay na to, bulong ni Osvaldo. Hindi ako kumibo. Lumabas kami sa silid, mabagal, masakit ang bawat hakbang. Sa unang sulyap sa labas, napatigil kami. Wala na ang simbahan. Wala na ang kalahating bayan. Wala na ang plaza. Wala na ang paaralan. Wala. Ang mga punong matagal nang nakatayo, naputol sa kalagitnaan. Ang mga bahay ay durog. Mga sasakyan nakabaliktad. Ang kalsada, parang gumuho. May mga bangkay sa putik. Bata. Matanda. May isa, hawak pa rin ang manika. May isa, yakap pa rin ang kanyang ina. Sa gitna ng lahat, ako ay walang nagawa. Hindi ako nagligtas. Hindi ako nagdasal. Hindi ako naging pari. Renato, bulong ni Osvaldo, sabay turo sa isang direksyon. Tumingin ako. Sa dulo ng burol, nakatayo pa rin ang isang maliit na kapilya. Kapilya ng Birheng Maria. Buong buo. Wala ni isang galos. Sa gitna ng lahat ng bumuho, siya lang ang nanatili. Natahimik ako. Hindi dahil sa gulat. Kundi sa galit, Renato ay halos hindi makatayo. Ang hangin ay malamig, mapait. Ang langit ay tila pininturahan ng abo. Ang mga bituin, itinatago ng mga ulap. Pero patuloy siyang umakyat. Ang kanyang tuhod ay nanlalambot. Sa bawat hakbang, ang sapatos niyang punit ay sumasayad sa alikabok ng daan paakyat sa kapilya ng Birheng Maria.
Wala siyang dalang rosaryo. Wala siyang bitbit na dasal. Ang tanging laman ng kanyang puso, galit. Tumigil siya saglit sa gitna ng daan. Huminga ng malalim. Nilasahan ang hangin. Amoy abo. Amoy kahoy na sinunog. Amoy lupa na hinalukay ng bagyo. Pero higit sa lahat, amoy kasalanan. Hindi lang sa mundo, kundi sa sarili niyang balat. Pagdating niya sa pinto ng kapilya, hindi siya kumatok. Binuksan niya ito nang walang paalam. Parang bahay niya ang sinira niya. Parang Diyos ang gusto niyang gipitin. Bakit, sigaw niya, wala sa sarili? Bakit mo sila pinabayaan? Ang boses niya ay kumabog sa dingding. Ang etsyo nito'y parang sermon ng isang taong baliw. Sa harapan, naroon pa rin ang imahen ng Birheng Maria. Maputi. Walang galos. Ang palad ay nakabukas, tila handang yumakap. Pero para kay Renato, iyon ay panunuya. Lumapit siya. Lumuhod. Pero hindi bilang tanda ng paggalang. Lumuhod siya para mas madali niyang tignan sa mata ang rebulto. Ilang bata ang kailangang mamatay para lang manatiling buo ang mga bato mo? Tiningnan niya ang paligid. Ang mga bangko, maayos. Ang kandila, hindi pa nauupos. Ang kisam, buo. Walang basag sa mga bintana. Saan ka noong sumisigaw ang mga tao sa kalsada? Saan ka noong tinangay ng hangin si Rosely at ang anak niya? Saan ka? Tahimik ang imahen. Tahimik ang buong kapilya. Parang siya lang ang gumagalaw. Parang siya lang ang may tibok sa puso. At ang tibok na yon, hindi para sa Diyos, kundi laban sa Kanya. 25 taon na akong nagsusuot ng sutana, bulong niya. Araw-araw akong nagmimisa. Araw-araw akong nagtataas ng ostya. Pero hindi ko naramdaman kahit isang beses na naririnig mo ako. Tinakpan niya ang mukha. Hindi niya alam kung umiiyak siya. O kung pinipigil niya lang ang sigaw ng isang buong buhay na walang laman. Hindi niya namalayang umupo na siya sa sahig ng kapilya. Doon, sa malamig na lapag, parang siya ay bumalik sa pagkabata. Noong 7 taong gulang pa siya, at tinanong siya ng guro sa paaralan, Renato, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Sumagot siya noon, Doktor, Maam. Para makatulong sa mga tao. Pero hindi siya naging doktor. Naging pari siya. Para sa respeto. Para sa katahimikan ng posisyon. Para sa ligtas na buhay. At ngayon, wala siyang maibigay kahit isa. Hindi salita. Hindi dasal. Hindi tapang. Tumayo siya. Tumalikod sa rebulto. Lumabas ng kapilya. Tahimik pa rin ang paligid. Pero sa dibdib niya may isang lindol na hindi tumitigil. Pagdating niya sa rectory, bumagsak siya sa kama. Hindi niya nahinubad ang sapatos. Hindi rin siya naghilamos. Tumingin lang siya sa kisam habang tinatanggap na wala na siyang paniniwala. At wala na ring dahilan para manatili. Kinabukasan, nagising siya sa tunog ng pinto. Sunod-sunod na katok. Hindi malakas pero mapilit. Sino yan? Tanong niya, paos ang boses. Renato, sagot ng isang boses na kilalang kilala niya. Pumasok si Luciana, ang kanyang kapatid. Nasa mid-negatibo 40 na siya. Mahaba ang buhok. May mga guhit na ng edad ang mukha. Pero pareho pa rin ang kanyang mga mata, tapat, prangka, malalim. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Renato habang pilit na tumatayo. Binalita ng munisipyo ang nangyari. Alam kong hindi ka tatawag. Kaya ako na ang pumunta, sagot ni Luciana. Kumusta ka? Hindi siya agad sumagot. Pero ang kanyang hitsura na ang nagsalita. Marumi ang damit. May gasgas sa braso. Maputla. At ang mga mata parang walang nilalaman. Hindi ko alam, mahinang sagot niya. Hindi ko alam kung sino pa ako. Pumasok si Luciana sa kusina. Nagpakulo ng tubig. Naghanap ng tinapay. Walang laman ang ref, naghanda siya ng kape, nilagyan ng konting asukal. Ibinigay niya ito kay Renato. Uminom ka muna, sabi niya. Tahimik silang dalawa. Wala nang sermon. Wala nang drama. Isang kapatid na tinulungan ang kapatid niyang bumagsak. Alam mo ba kung ilan ang patay? Tanong ni Renato sa dulo ng katahimikan. Wala pang opisyal na bilang. Pero sinasabi ng mga tao, 23. Marami ring nawawala. Tumango si Renato.
Hindi dahil naintindihan niya, kundi dahil hindi na siya magugulat. Luciana, bulong niya, hindi ko na alam kung may saysay pa itong suot ko. Bakit mo ba isinusuot yan? Balik na tanong ng kapatid niya. Hindi siya sumagot. Renato, wala akong inaasahan na sagot sa'yo ngayon. Pero gusto kong malaman mo, kahit sinong tao, kahit gaano kahabang panahon siyang nagkunwari, may karapatan siyang magsimulang muli. Tumayo si Luciana. Mananatili ako rito ng ilang araw. Linisin natin tong bahay mo. At sana, ikaw rin. Hindi siya tumutol. Wala siyang lakas para kumontra. Sa sumunod na mga araw, hindi siya lumabas ng bahay. Nakaupo lang siya sa isang lumang silya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga tao sa lansangan, bitbit ang mga piraso ng bahay nila, nagsasaluhan ng pagkain, nagbabalot ng mga katawan para ilibing. Si Osvaldo ay dumaan minsan, may dalang listahan ng mga nawawala. Padre, sabi nito, kahit di ka magmisa ngayon, okay lang. Pero sana, samahan mo kami. Kahit saglit lang. Kahit sa paglilibing. Tumango si Renato, pero hindi siya gumalaw. Nang umalis si Osvaldo, sinarado niya ang bintana. Parang ayaw na niyang makita ang mundo. Dumating ang gabi. Muli siyang napapikit. At muli siyang nagising sa hangin. Hindi na ito ang bagyo. Isa na itong malamig na haplos ng gabi. Walang ibang tunog kundi ang huni ng mga kuliglig at ang mabigat niyang paghinga. Sa dilim ng kwarto, narinig niyang parang may umuusal ng panalangin sa labas. Boses ng babae. Maayos. Mabagal. Ave Maria, Porciman. Tumayo siya. Sumilip sa bintana. Si Donna Berenice. Nakatayo sa tapat ng gate. May hawak na rosaryo. Nakaputi. Nakatitig sa langit. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit siya nananatiling matatag? Siya na naulila. Siya na hindi pinakinggan ng kahit sino. Siya na nilapastangan niya. Hindi kita maintindihan, bulong ni Renato habang nakatingin sa kanya. Pero sa puso niya may kakaibang bagay na gumalaw. Hindi pananampalataya. Hindi pa. Pero isang uri ng pagkabasag. Na parang kung mayroong sinuman sa mundong ito na may karapatang maniwala, si Berenice iyon. At kung siya, ang peking pari, ay walang pananalig, baka panahon na para aminin niyang kailanman ay wala talaga siya nito. Sa unang pagkakataon, hinubad niya ang sutana. At hindi niya ito isinabit. Ibinato niya ito sa sulok. At naupo sa sahig ng kanyang kwarto, tulad ng ginawa niya sa kapilya. Tahimik. Umiiyak. Pero hindi na siya galit. Pagod lang. At sa pagod na yon, doon siya nakatulog. Sa sahig. Sa gitna ng gabi. Sa gitna ng kanyang pagkawasak. Kinabukasan ng umaga may kumatok sa pintuan. Maaga pa at malamig ang simoy. Hindi agad bumangon si Renato. Nakahiga pa rin siya sa sahig ng kanyang kwarto, nakatalukbong ng kumot na natiling walang pakialam sa mundo. Pero ang katok ay may tiyaga. 3 beses. Sunod-sunod. Pagkatapos ay pahinga. Tapos 3 beses muli. Parang may tiyempo. Bumangon siya. Hindi pa rin naliligo. Hindi pa rin nagsuklay. Bumaba siya ng hagdan, tahimik, parang multo. Binuksan niya ang pinto, at nandoon si Donna Berenice. Puting-puti ang suot, may laylayan ng lupa. Bitbit niya ang isang kalderetang may takip. Naglalabas ito ng usok, amoy adobo, may halong dahon ng laurel at luya. Magandang umaga, Padre, sabi ni Berenice. Hindi agad nakasagot si Renato. Tinitigan niya lang ang matandang babae. Mukha itong pagod. Pula ang mata, parang galing sa pag-iyak. Nangingitim ang mga kuko. At sa loob ng lahat ng iyon, may ngiti. Dinalhan kita ng almusal, patuloy niya. Alam kong hindi ka pa kumakain. Hindi mo kailangang gawin ito, sagot ni Renato, walang tono. Alam ko. Pero gusto kong gawin. Hinawi niya ang pintuan. Pasok ka. Tahimik si Berenice habang papasok. Nilapag niya ang kaldereta sa lamesa. Inilabas ang 2 plato, 2 tinidor at 1 baso ng tubig. Walang sermon. Walang dasal. Walang sinabi. Si Renato naman nakaupo lang, pinapanood siya. Hindi niya alam kung ano ang mas nakapagtataka, ang lakas ng loob ng matanda o ang katahimikan nitong tila may sariling kapangyarihan.
Upo ka, sabi ni Berenice pagkatapos ay naupo rin siya sa tapat ng pari. Hinugot ni Renato ang tinidor. Tinusok ang unang piraso ng karne. Inamoy. Tinignan si Berenice. At dahan-dahang isinubo. Mainit. Malambot. Matamis. Maalat. May kung anong lasang pamilyar. Hindi dahil sa sangkap kundi sa alaala. Parang pagkain ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Masarap, bulong niya. Ngumiti si Berenice. Salamat. Wala na akong bahay pero ang kalan ay buo pa. Nailigtas ng kapitbahay namin. Tumango si Renato. Pasensya na sa lahat. Lalo na nung huli tayong nagkita. Umiling ang matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, padre. Hindi mo ako sinaktan. Ang sugat mo mas malalim kaysa sa naibato mong salita. Napayuko si Renato. Hindi ako marunong magmahal ng tulad mo. Tumingin si Berenice sa kanya. Padre, hindi mo kailangang maging ako. Kailangan mo lang tumigil sa pagtatago. Sandaling katahimikan. Doon niya lang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Parang sa tagal ng panahon, ngayon lang siya umupo sa isang hapag na may kasamang tunay na tao. Hindi bilang leader. Hindi bilang pari. Kundi bilang isang sugatang tao. May tanong ako, bulong niya. Paano mo nagawang magdasal pa rin kagabi? Nagtagal bago sumagot si Berenice. Tumingin muna siya sa labas ng bintana, sa mga sanga ng puno na halos walang dahon. Akala ng karamihan, ang pananampalataya ay kasagutan, sabi niya. Pero para sa akin, pananampalataya ay pakikipagkasundo sa katahimikan. Nanlaki ang mata ni Renato. Ibig mong sabihin hindi mo rin siya naririnig. Yumiling si Berenice. Hindi ko siya naririnig sa paraang gusto ng iba. Wala akong tinig na naririnig sa panaginip. Wala ring himalang bumababa sa kusina ko. Pero alam kong nariyan siya. Kasi sa bawat paghina ko, sa bawat hakbang kahit masakit, sa bawat oras na hindi ko maintindihan ang mundo, pinipili kong magpatuloy. At para sa akin, iyon ang pananampalataya. Hindi agad nakasagot si Renato. Parang may bumuka sa dibdib niya. Maliit lang. Pero sapat para pumasok ang hangin. Hindi ako naging mabuting pari, bulong niya. Ni minsan, hindi ako nagdasal mula sa puso. Puro script. Puro galing sa libro. Huli na ba para simulan mo ngayon? Tanong ni Berenice. Napatingin siya sa kanya. Hindi ko alam kung paano. Ngumiti ang matanda. Ganito lang. Inilapit niya ang kamay sa kanyang dibdib. Sabihin mo kung ano ang totoo. Nawala ako ni kaunting pananampalataya, sagot ni Renato, halos pabulong. Sabihin mo pa rin, sabi ni Berenice. Kahit yan lang ang meron ka. Kasi kung totoo yan, mas gusto ng Diyos ang katotohanan kaysa sa drama. Tahimik silang kumain pagkatapos. Parehong hindi alam kung anong susunod. Pero parehong naramdaman na may nagbago. Hindi malaki. Hindi milagro. Pero simula. Pagkatapos kumain, tumayo si Berenice. May dala akong malinis na damit. Galing sa relief center. At sabon. May heater ka pa ba? Tumango si Renato. Maligo ka, sabi ni Berenice. Hindi dahil para sa iba. Kundi para sa sarili mo. Umiling si Renato, parang bata. Naamoy na ba ako? Ngumiti si Berenice. Hindi ako magpaparinig kung hindi. Parehong natawa. Maikli lang, pero tunay. Isang tunog na hindi narinig sa bahay na yon sa loob ng ilang linggo. Pumasok si Renato sa banyo. Habang bumubuhos ang maligambam na tubig sa kanyang katawan, unti-unti niyang hinayaan ang dumi, ang amoy ng takot, ang bigat ng galit na mapalitan ng isang uri ng linis. Hindi lang sa balat. Sa kalooban. Sa harap ng salamin, pinunasan niya ang mukha. Tumingin sa sariling mata. Ikaw pa ba ito? Paglabas niya, nandoon pa rin si Berenice. Nagliligpit ng pinggan. Nakita siya nito at tumango. Mas magaan na. Tumango si Renato. Lumapit siya at tinulungan ito sa paghuhugas. Tahimik. Walang sermon. Walang instruksyon. Isang dating pari at isang balo, nagbabahagi ng sandali ng pagkakapantay-pantay. Pagkatapos ay naupo sila muli sa harap ng bintana. Wala nang usapan. Tanging tanaw ang langit na ngayon ay mas maliwanag na.
May liwanag sa dulong-dulo ng ulap. Parang nangakong hindi na ulan. Alam mo, Padre, sabi ni Berenice, minsan hindi natin kailangan ng sagot. Ang kailangan natin ay kasama. Napatitig si Renato sa kanya. Hindi niya sinabi, pero alam niyang totoo iyon. Makalipas ang 1 oras, umalis na si Berenice. Bitbit ang isang plastik na walang laman. Pero iniwan niya ang kung anong mas mahalaga. Naiwan si Renato sa pinto, nakatanaw habang papalayo ang matanda. Bawat hakbang nito ay mabagal. Ngunit matatag. At sa bawat yabag, tila may tinuturo itong bagong landas sa kanya. Muli siyang naupo sa lumang silya sa may bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatingin sa mga gumuhong bahay. Tumingin siya sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang unos, nagsalita siya. Kung nandyan ka, pasensya na. At iyon lang. Walang kulob. Walang liwanag. Pero sa dibdib niya may katahimikan na mas buo. Mas totoo. Pare Renato, gusto ka ng mga tao. Ang boses ni Osvaldo ay mababa pero buo. Nakaluhod siya sa harap ng altar na wala ng bubong. Ang simbahan ay wasak, pader na butas-butas, salamin na pira-piraso, at mga bangkong sunog sa gilid. Ngunit ang altar, ang bato mismong kinatatayuan ng Eukaristya, ay nanatiling buo. Nakatayo si Renato ilang hakbang mula roon, hawak ang lumang krusipihong nailigtas mula sa kumbento. Napatingin siya kay Osvaldo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi gumiti ang diakono. Pero lalong tumalim ang kanyang tingin. Kaya nga kailangan mo magsalita. Dahan-dahang lumingon si Renato sa paligid. Ilang dosenang tao ang naroon. Mga bata. Matatanda. Ina na may buhat na sanggol. Lalaki na may putol na braso. Matanda na may saklay. Lahat sila ay nakatayo sa gitna ng alabok, buhangin, abo, nakatingin sa kanya. Walang musika. Walang liturhiya. Tanging katahimikan ng gutom na pananampalataya. Hinaplos ni Renato ang kanyang dibdib. Wala siyang notebook. Wala siyang homilya. Wala siyang script. Wala siyang maskara. Hindi ito misa ng tagumpay, bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa gitna. Humakbang sa pagitan ng mga pira-pirasong kahoy, papel at salamin. Tiningnan ang altar. Lumuhod. Nagsimula siya. Mga kapatid, mahinang tinig, wala akong dalang sermon ngayon. Wala akong magandang kwento. Wala akong talinghaga mula sa Biblia na ipapaliwanag. Tumingin siya sa kanila. Walang umiimik. Tanging hangin ang gumagalaw. Aaminin ko sa inyo, maraming taon akong nagsalita rito, pero hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga salitang binibitawan ko. Nagsuot ako ng kasuotang ito bilang proteksyon. Hindi bilang misyon. Naging pari ako para sa sarili ko, hindi para sa inyo. Parang huminto ang oras. Ang mga mata sa harap niya hindi galit. Hindi rin gulat. Kundi bukas. Nakinig kayo sa akin kahit ako'y hungkag. Nagmano kayo sa isang taong hindi kayang ipanalangin ang sarili niya. At nung dumating ang unos, hindi ako nagdasal. Natakot ako. Tumakbo. At nagalit ako kay Maria, kay Diyos, sa inyo, sa sarili ko. Napatigil siya. Huminga ng malalim. Pinikit ang mga mata. Pero nitong huli, isang matanda ang dumalaw sa bahay ko. Dinalhan ako ng pagkain. Hindi siya nagsermon. Hindi niya ako tinanong. Umupo lang siya. At doon ko naintindihan na may Diyos pa rin sa katahimikan. Sa ulam. Sa pagtanggap. Pumunas siya ng luha sa pisngi, hindi niya namalayang lumuluha na siya. Hindi ako andito ngayon bilang pari. Andito ako bilang taong durog. Tulad ninyo. Kaya kung andito kayo para makinig ng sermon, wala akong maibibigay. Pero kung andito kayo para magsimula muli, kahit hindi natin alam kung paano, handa akong sumama. Isang saglit ng katahimikan. Parang lahat ay huminto sa paghinga. Hanggang isang tinig mula sa likod ang bumasag ng kawalan. Padre, sabi ng isang babae, pwede po akong magsalita. Tumango si Renato. Lahat ng mata ay lumipat sa kanya. Ako po si Marilyn. Nasa bahay ako nang dumating ang buhawi. Tumakbo ako sa ilalim ng mesa, kasama ang anak kong si Paulo. Pero may piraso ng kisam na dapat bumagsak sa amin. Sobrang bigat nun. Pero tumama ito sa isang parte ng mesa na kinakalawang na at nabali ang kahoy.
Tapos nahulog ito pa side. Lumagpas sa amin. Ilang pulgada lang. Buhay kami. Hindi ko alam kung milagro yon. Pero hindi ko rin may paliwanag. Tahimik ulit. Hanggang sa may isa pang nagsalita. Ako naman, sabi ng matandang lalaki sa may gilid, nasa bubong ako nun. Inaayos ko yung antena. Nang makita ko yung ulap, bumaba ako agad. Pero hindi ko inabot. Hinipan ako ng hangin. Akala ko patay na ako. Pero nung nagkamalay ako, nasa tabi ako ng ilog. Buhay. Walang galos. Hindi ko alam paano. May kumiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Isa-isa, nagsitayuan ang mga tao. Padre, yung kapatid ko natagpuan sa ilalim ng aparador. Akala namin patay na. Pero may unan sa likod niya. Hindi namin alam paano napunta roon. Yung pader namin bumagsak. Pero tumigil ito bago tamaan yung higaan ng nanay ko. Sobrang lapit. Para bang may humarang. May sanggol na natagpuan sa damuhan, buo, walang galos. Natangay ng hangin galing sa ibang barangay. Pero buhay. Nagkatinginan ang mga tao. Lahat may luha. Lahat may tanong. Pero sa gitna ng hindi maipaliwanag, may isang bagay na lumalabas, pananampalataya. Hindi dahil nauunawaan nila ang lahat. Kundi dahil tinanggap nilang hindi nila kailangang unawain para maniwala. Napayuko si Renato. Hindi niya inasahan ito. Hindi niya ito pinlano. Pero ito na siguro ang tunay na misa. Hindi mula sa pulpito, kundi mula sa mga pusong durog pero hindi sumuko. Tumayo siya, lumapit sa altar. Hinawakan ang krusipihong niligtas niya. Hindi ko kayo kayang pangunahan. Pero pwede ko kayong samahan. Lumingon siya kay Osvaldo at ang diakono ay tumango. Pareho silang tumingin sa langit. At doon, sa gitna ng abo, ng sugat, ng wasak na simbahan, ang pananampalataya ay muling ipinanganak. 2 taong gulang lang siya, sabi ni Rosely habang hawak ang anak sa kanyang kandungan. At natagpuan siya sa ilalim ng biga. Pero wala siyang galos. Wala. Hindi gasgas, hindi pasa. Buhay na buhay. Nakatulog pa raw habang nakasiksik. Tahimik ang lahat sa paligid. Nasa plaza sila, sa harap ng pansamantalang tolda na itinayo ng mga voluntaryo. Doon ginaganap ang mga simpleng pagtitipon, misa, dasal, pamamahagi ng pagkain. Nakatayo si Padre Renato sa tabi, pinapakinggan si Rosely habang inilalahad niya ang kwento. Katabi niya si Osvaldo, nakapamaywang, at si Donna Berenice, nakaupo sa plastik na upuan, mariin ang hawak sa rosaryo. Hindi ko alam paano nangyari, patuloy ni Rosely. Pero nung nakita ko siya, parang niyakap siya ng Diyos mismo. Ang mga tao ay hindi nagsisigawan. Hindi sila nagpalakpakan. Pero sa mata ng bawat isa, may ningning na hindi galing sa araw. Galing sa loob. Ilang araw na ang lumipas mula ng misa sa guho ng simbahan. At simula noon, tila unti-unti ring nagising ang bayan sa isang bagong uri ng pananampalataya, hindi yaong galing sa doktrina, kundi sa kwento. Sa buhay. Sa pagkaligtas. Sa bawat kanto, may nagsasalita tungkol sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa tindahan, sa pila ng relief, sa bakuran ng mga nasirang bahay. Mga kwento ng himala, hindi kailanman ipinilit, hindi rin tinanggi. Basta sinabi lang. At sa pagkukwento, tila may natutunaw na lamig sa puso ng bawat nakakarinig. Sa sumunod na araw, habang nakatayo si Renato sa may nasirang pader ng simbahan, lumapit si Lolo Amado, isang matandang taga-bukid, may pilay, at may bastong kawayan. Padre, sabi niya, may gusto lang akong ibahagi. Tumango si Renato. Sige po, Lolo. Makikinig ako. Nung araw ng bagyo, nasa bukid ako. Inabutan ako ng hangin sa may kanal. Hinila ako. Literal, hinila ko ay nawala. Ang sumunod na naalala ko, nasa ilalim ako ng punong mangga, malayo sa bahay. Pero buhay. Walang sugat. Walang pasa. At yung baston ko naroon din sa tabi ko. Nagkatinginan sila. Walang sinabing milagro. Walang sigaw. Pero sa pagitan ng mga mata nila, may tahimik na pagtango. Isang pag-amin. Isang pag-unawa. Minsan, nakaupo si Renato sa tapat ng lumang sakristya, nagkakape kasama si Osvaldo. Mainit ang araw at ang amoy ng lupa ay nanunuot sa hangin.
Ang daming kwento, no? Sabi ng diakono. Tumango si Renato. Pero ang mas nakakagulat, hindi yung himala, kundi yung lakas ng loob ng mga tao na magkwento. Sa tingin mo totoo lahat yan? Hindi agad sumagot si Renato. Tinitigan niya ang kape sa tasa. Hindi ko alam. Pero hindi na yon ang mahalaga. Hindi sila nagpapakita ng kwento para paniwalaan ng iba. Ikinukwento nila para mabuhay sila. Tumawa si Osvaldo. Parang ikaw rin ah. Ngumiti si Renato. Siguro nga. Sa mga araw na lumipas, unti-unti ring nagbago ang kilos ng pari. Hindi na siya lumalakad ng mabilis at parang nagmamadali palayo sa mga tao. Ngayon, tumitigil siya sa gitna ng daan para kamustahin ang mga bata. Tinutulungan niyang buhatin ang mga kahon ng pagkain. Minsan, kahit pawisan at amoy araw, umaakyat siya sa bubong ng simbahan para tingnan kung pwedeng ayusin ang yero. At napansin ito ng lahat. Si Padre Renato, bulong ng isang ale sa palengke, parang tao na siya. Hindi insulto iyon. Isa yung papuri. Isang hapon, habang naglilinis si Renato ng paligid ng simbahan, lumapit ang mag-asawang Tomas at Eliza. Magkakasama sila ng 3 anak, isa'y may benda sa noo. Padre, sabi ni Eliza, may gusto lang sana kaming ikwento. Tumigil si Renato sa pagbubunot. CJ. Bago bumagsak ang bubong namin, pinatungan ko ng kutson ang mga bata. Hindi ko alam kung bakit yon ang una kong naisip. Tapos yumakap kami. Umiiyak ako, nagdasal ako. Paulit-ulit kong sinabi, Birheng Maria, huwag mo kaming iwan. Nung natapos ang unos, gumuhong lahat. Pero buo kaming 5. Kahit isang sugat lang ang sa panganay namin. Hindi nakasagot si Renato. Pinunasan niya lang ang pawis sa noo. Pero sa loob, parang may apoy na sumiklab. Hindi sunog, kundi liwanag. Ilang gabi pa ang lumipas, at habang nakaupo siya sa kanyang lumang silya, nanonood ng langit, napansin niya si Berenice na dumarating, may dalang bag ng tinapay. Walang misa ngayon, biro ni Renato. Wala. Pero may almusal bukas, sagot ni Berenice, sabay abot ng bag, saka gusto lang kitang tanungin. Ano yon? Tingin mo ba, himala tong lahat? Napaisip si Renato. Tumingala siya. Hindi ko alam kung ito ang uri ng himala na sinulat sa Biblia. Pero sigurado ako may nangyayaring hindi basta-basta. Tahimik si Berenice. Umupo sa tabi niya. Hindi ko na hiningi na iligtas kami, bulong niya. Pero iniligtas pa rin kami. At sa bawat kwento, mas nakikita ko ang mukha ng Diyos. Hindi sa langit, kundi dito. Tumingin si Renato sa kanya. Dati, akala ko ang himala ay ang pag-iwas sa sakuna. Pero ngayon, naiisip ko baka ang totoong himala ay yung mabuhay pagkatapos. Mabuhay kahit durog, dagdag ni Berenice. Mabuhay kahit hindi naintindihan ang lahat. Tahimik silang dalawa. At sa katahimikan, may panalangin. Hindi dasal na binigkas. Dasal na dinanas. Noong sumunod na linggo, muling nagdaos ng misa si Renato. Sa gitna pa rin ng guho. Sa tabi ng altar na buo. Ngunit ngayon, hindi lang siya nagsalita. Pinahintulutan niyang magsalita ang bayan. Isa-isa may tumayo. Nagbahagi ng salaysay. Nagdasal. Nagpasalamat. At sa dulo, bago isara ang misa, tumayo si Renato. Minsan iniisip ko, sabi niya, na ang pananampalataya ay bulag. Pero mali pala ako. Ang pananampalataya ay pagtingin sa dilim at pagpili pa ring lumakad. Sa likuran niya, ang araw ay papalubog. Ngunit sa mata ng komunidad, ang liwanag ay kasisimula pa lang. Pang-4 na Sabado na ngayong umaakyat si Padre Renato sa burol. Pero ngayon lang siya may bitbit na bulaklak. Hindi rosas. Hindi mamahalin. Mga marigold lang, dilaw na maliit, mabango at matibay. Galing sa hardin ni Donna Berenice. Siya mismo ang pumitas kanina. Pinatong niya sa isang lumang plastik na lalagyan. Walang balot. Walang drama. Pero may bigat. Tahimik ang paakyat. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, hindi dahil sa pagod, kundi sa paggalang. Dati, inakyat niya ang burol na ito na puno ng galit. Ngayon, dala niya ang isang bagay na mas mahirap buhatin, pasensya. Pagdating niya sa tuktok, nandoon na si Berenice.
Nakatupi ang palda, nakaluhod sa lupa, tinatanggal ang mga damong ligaw sa paligid ng kapilya. Maaga ka, sabi ni Renato. Hindi tumingin si Berenice. Ang lupa hindi naghihintay. Tumawa si Renato. Tama ka riyan. Lumapit siya. Pinatong ang bulaklak sa harap ng imahen ng Birheng Maria. Dati, tinititigan niya ito ng may tanong. Ngayon, tinignan niya ito ng may tahimik na pakikipagkasundo. Hindi ito regalo. Hindi rin panunuhol, sabi niya, parang may kausap. Ito lang ang kaya kong ibigay. Salamat. Umupo siya sa may gilid, tinabihan si Berenice habang patuloy ito sa paglinis ng lupa. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Alam mo, minsan naiisip ko kung bumuho rin ang kapilyang to, baka hindi rin ako bumangon. Tumigil si Berenice, tumingin sa kanya. Pero hindi siya gumuho. Tumango si Renato. At kahit hindi ko pa rin alam kung bakit, tinatanggap ko na. Pagkatapos ng ilang minuto, binuksan nila ang kanilang mga rosaryo. Sabay silang nag-umpisa. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang boses ni Berenice ay kalmado, paulit-ulit. Ang kay Renato, minsan kumakabig, pero sinusundan. Dati, ang rosaryo ay isa lang sa mga rekisito ng kanyang trabaho. Ngayon, ito ang naging hininga sa gitna ng katahimikan. Bawat butil, isang paalala ng buhay na nabuo mula sa durog na pananampalataya. Pagkababa nila sa burol, may naghihintay na grupo ng kabataan. Si Davy, isang binatilyo na nawalan ng ama sa bagyo, ang namuno sa kanila. Padre, natapos na po namin yung pagkakabit ng mga bubong sa classroom ng catechism. Talaga, sagot ni Renato. Magaling. May plano ba kayo bukas? Opo. Gusto po naming ayusin na rin yung kusina sa likod. Para pwedeng gamitin sa feeding program. Tumango si Renato. Sasamahan ko kayo. Ako na rin ang magdadala ng pintura. Umuwi siya sa kumbento, binuksan ang maliit na storage na dati ay puro lumang dekorasyon lang ang laman. Ngayon, puno na ito ng gamit, mga pintura, pako, martilyo, lumang kahoy, ekstra na tinapay, gamot at mga papel ng mga donasyon. Hindi niya na inutusan ang mga tao. Gumalaw siya kasama nila. Hindi bilang leader kundi bilang kasapi. Minsan, dumadalaw siya sa mga may sakit. Wala siyang sermon. May dala lang siyang gatas o kaya'y mainit na tsaa. Nauupo siya sa tabi ng kama. Pinapakinggan ang hinaing. Pinakikinggan talaga. Padre, sabi ng isang ginang, alam mo, dati hindi ako nagkukumpisal. Natatakot ako. Parang hindi mo kami naintindihan. Hindi siya sumagot. Pero ngumiti siya. Sapagkat totoo. Ngayon, kung may dumarating sa simbahan para mangumpisal, hindi niya tinitingnan ang oras. Hindi niya minamadali ang mga dasal. Nakikinig siya ng buong buo. At minsan, hindi rin siya nagsasalita. Hinahayaan lang niyang maramdaman ng tao na may kasama sila. Dumating ang araw na sinimulan na nilang itayo muli ang mismong simbahan. Bawat bato, bawat ladrilyo ay pinasa mula kamay sa kamay. Wala silang arkitektong kilala. Wala ring malaking pondo. Pero may diskarte. At may diwa. Ano ang gusto mong itsura ng bagong simbahan? Tanong ni Osvaldo habang nakaupo sila sa harap ng planong gusali. Simpleng bubong, sagot ni Renato. Pampublikong kahoy. Bintana na bukas sa hangin. Walang marmol. Walang ginto. Wala ring aircon, biro ni Osvaldo. Wala. Pero may malamig na tubig sa harapan. Walang kampana. Meron. Pero hiram lang. Nagkatawanan sila. Sa gitna ng kwentuhan, dumaan si Luciana, ang kapatid ni Renato. Nakasakay sa motor, may dalang kariton ng semento. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng pari. Sinabihan ako ni Berenice na kulang kayo sa materyales. Sabi ko, ako na ang magdadala. Dati akong manager, di ba? Marunong ako sa logistics. Tumawa si Renato. Salamat. Hindi to utang. Gusto ko lang tumulong sa kapatid kong may bagong puso. Natigilan siya. Tumingin sa paligid. Sa mga taong gumagalaw. Sa tunog ng lagari. Sa amoy ng semento. At sa halakhak ng mga batang naghahabulan sa harapan ng altar na ginagawa pa lang. Minsan, nahuli niyang nakatayo si Berenice sa gilid ng simbahan, may hawak na plastik na botelya. Tumatanim siya ng bulaklak.
Para saan yan? Tanong niya. Para may kulay ang paligid. Hindi laging abo ang tanawin. Hindi ba mahirap patubuin yan sa lupang tuyo? Tumingin si Berenice sa kanya. Ganyan din ang tanong mo sa sarili mo noon, hindi ba? Napangiti si Renato. Nga. At sa mga sumunod pang araw, naging parte na ng buhay ang pagbabalik. Hindi bilang pagbabalik sa dati, kundi pagbabalik sa sarili. Tuwing Sabado, tuloy ang pag-akyat nila ni Berenice. Minsan maulan. Minsan maalikabok. Pero laging nandoon ang rosaryo. At laging nandoon ang tahimik na pagninilay. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi na para humingi. Hindi na rin para magpatawad. Kundi para magpasalamat. Sa dulo ng bawat panalangin, sinasabi ni Renato sa sarili. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal dito. Pero sa bawat araw, pipiliin kong magsalita ng totoo. Maglakad ng mabagal. Makinig ng buo. At magdasal ng buhay. Kasi ngayon, alam na niya. Ang simbahan ay hindi lang bato. Ito'y binubuo ng mga durog na puso na piniling bumangon. Isa-isang ladrilyo. At siya, sa wakas, ay isa na sa kanila. 7 buwan na ang lumipas. Ang langit sa Rio Bonito do Iguao ay muling bughaw. May mga ulap pa rin pero hindi na mukhang bagyo. Ang hangin ay mabango, may halong simoy ng bagong halo na semento, pinatuyong kahoy, at tinapay mula sa panaderyang muling nagbukas. Sa simbahan, muling tumunog ang kampana. Luma na ito, may bitak pa sa gilid, pero sa bawat hampas ng bato, parang sinasabi nito sa bayan, buhay pa tayo. Narito pa tayo. Sa loob, ang kisama ay bago. Ang mga bangko, magkaiba ang disenyo dahil lahat ay donasyon. Walang pare-pareho pero lahat may kasaysayan. Sa harap ng altar, may paso ng mga marigold, dilaw na sumisigaw sa gitna ng putit kahoy. At sa pinakagitna, naroon si Padre Renato. Nakahawak siya ng notebook. Mula sa harap, pinagmamasdan niya ang simbahan habang unti-unting napupuno ng mga tao. Hindi siya nagsasalita. Nagsusulat lang. Ngayon, nagdasal ako. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil bahagi ng trabaho. Kundi dahil may laman ang loob ko. At ang laman na yon ay hindi pa rin katiyakan. Pero may kapayapaan. Araw-araw akong nagigising na hindi alam kung ano ang susunod. Pero bawat araw, pinipili kong maniwala na ang presensya ng Diyos ay hindi hadlang sa kaguluhan, kundi liwanag sa gitna nito. Isinara niya ang notebook. Tumayo. At habang nagsisidatingan ang mga bata, matanda, manggagawa, ina, binata, alam niya, hindi na siya dating siya. Matapos ang misa, lumapit si Davy, ang binatilyong laging kasama sa gawain ng simbahan. Padre, sabi niya, yung tita ko sa kabilang baryo, gusto raw sana ng misa roon. Wala na raw pari mula pa nung bagyo. Pwede raw po ba kayong dumalaw? Napaisip si Renato. Malayo ba yon? Mga 3 oras, motor lang. Tayo na bukas, sagot ni Renato. Sabihan mo rin yung mga gustong sumama. Napangiti si Davy, tumango at tumakbo palayo. Sa harap ng simbahan, lumapit si Donna Berenice, may dalang rosaryo. May bago kang misyon, tanong niya. Wala akong sigurado, sagot ni Renato, pero may panibagong paglalakad. Umupo silang dalawa sa hagdan. Pinagmasdan ang mga taong hindi na nakasuot ng itim, pero dala pa rin ang alaala ng dilim. Pinagmasdan nila ang mga batang tumatakbo, ang mga matandang nagkukwento, ang mga babaeng namimigay ng tinapay sa mga bagong dating. Walang sermon. Walang drama. Pero may pananampalatayang nabubuhay sa bawat hakbang, bawat yakap, bawat gawaing maliit pero totoo. Bawat araw, pipiliin ko ito, bulong ni Renato. Ang maging tao. Ang makinig. Ang magdasal kahit walang sagot. Tumango si Berenice. Iyan ang tunay na pananampalataya. Sa gabi, bumalik siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya muli ang notebook. Ang pananampalataya ay hindi karunungan. Hindi rin kapangyarihan. Ito ay pagpili. Araw-araw. Sa gitna ng pagod. Sa gitna ng gulo. Sa gitna ng hindi pagkakaintindihan. Patuloy lang. Ang Diyos ay hindi palaging nagsasalita. Pero hindi siya umaalis. Sa dulo ng pahina, isinulat niya ang tanong na matagal na niyang tinatakasan. At ikaw? Sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng katahimikan, ano ang pinaniniwalaan mo?
Isinara niya ang notebook. Tumingala sa langit. Tahimik. At sapat na yon. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.